Breaking news! 3 araw lang mula nang magsimula ang Balikatan 2026, nagpaputok ng live ammunition ng China. Hindi sa area nila, hindi sa territorial waters nila. Ito ay sa east ng Luzon, sa ating karagatan. China is conducting military drills, including live-fire exercises in waters east of the Philippines. Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas ngayon, ano ang gagawin mo? Habang ginagawa nila yan, may destroyer na papalapit sa South China Sea. Armed, loaded, at may secret na hindi handang harapin ng Beijing. Ito ang storya ng kung paano nag-set ng trap ang Pilipinas na nagpagulat sa China. April 24, 2026, habang 17,000 tropang Filipino, Amerikano at Japanese ang nag-e-exercise sa Luzon, naglunsad ang China ng Naval Task Group 107. Live fire drills, sea-air coordination, rapid maneuvering, sa mismong east ng Luzon. Hindi sila nagsabi kung kailan nagsimula o kung gaano kalapit. Ang tanging sabi, necessary operation. Taon-taon, habang nag-ehersisyo ang Pilipinas kasama ang mga kaalyado, nagpapadala ang China ng mensahe. Pero ngayong taon, iba ang timpla. Ngayong taon, may kasama ng live rounds. Bago natin silipin ang China, kailangang intindihin kung ano talaga ang Balikatan 2026. Hindi lang ito basta training. Ito ay isang rehearsal. Una, sa Itbayat Island, ang northernmost point ng bansa, 155 kilometro lang mula sa Taiwan. Doon, for the first time, naglunsad ang Pilipinas at Amerika ng maritime strike drills. Alam ng lahat kung bakit naroon sila. Pangalawa, sa Zambales, 230 kilometro mula Scarborough Shoal. Doon isinagawa ang counterlanding live fire drills. Ibig sabihin, nag-ensayo tayo kung paano pipigilan ang isang amphibious invasion. May specific na digmaan sa isip ang ating militar at alam nating lahat kung sino ang target ng senaryo na iyon. Pero may sikretong sangkap sa Zambales. Ang Mitsubishi SSM-1B, Type 90 anti-ship missile, Japanese-made, ground-launched. Bakit ito mahalaga? Kasi ang missile system na ito ang kinokonsidera para sa isang bagong warship na galing mismo sa Japan. Dito, nagsisimula ang tunay na laro. Malaki ang posibilidad na ibigay ng Japan ang kanilang Abukuma-class destroyer escorts sa Philippine Navy. Ang Abukuma-class ay hindi baby ship. Dinisenyo ito para sa anti-submarine warfare, shore bombardment at surface combat. Pero may catch. Ang Abukuma ay orihinal na armado ng Boeing RGM-84 Harpoon missiles, American-made. Kahit Japan ang magbibigay ng barko, kailangan pa rin ng US approval para sa missiles. Bagamat major non-NATO ally tayo, may isa pang issue. Ayaw ibigay ng Japan ang kanilang Harpoon stockpile dahil war reserve na lang nila ito para sa sariling depensa. Kaya ngayon, ang Pilipinas ay nahaharap sa isang strategic na desisyon. 3 pagpipilian, 3 magkakaibang resulta. Option 1, Boeing RGM-84L Harpoon Block 2. Compatible at madaling i-approve ng Amerika. Pero ang Harpoon ay unti-unti nang pinapalitan ng US Navy ng mas modernong tech. Bibili tayo ng teknolohiyang epektibo pa rin, pero obsolete na sa mata ng superpower. Option 2, Mitsubishi SSM-1B Type 90. Japanese-made at mas bago.
Ito ang ginamit sa balikhatan exercises kamakailan. Ang bentahe, kung ang susunod na warships natin ay galing uli sa Japan, standardized na ang ating arsenal. Isa itong strategic signal. Salamat sa barko, bibili rin kami ng missiles ninyo. Option 3. Kongsberg RGM-184A Naval Strike Missile NSM. Norwegian-made, gamit ng US Littoral Combat Ships. Ito ang pinakamoderno at pinakatago sa radar. Ang tanong, kakayanin ba ng lumang combat system ng Abukuma class ang ganito kabilis na tech? Integration issues ang magiging kalaban dito. Parang nag-level up na ang Pilipinas, no? Or maybe hindi pa? I-comment sa baba. Leveled up or kulang pa? Habang tayo ay nagdi-debate, tuloy ang putukan ng China sa labas ng Luzon. Ang Naval Task Group 107 ay nagpapakitang gilas sa Sea-Air Coordination. Sinabi pa ni Chinese Premier Li Qiang na dapat palakasin ang maritime rights at palawakin ang naval force. Hindi na ito bago, pero ang timing ang kritikal. Ang Pilipinas ay 155 kilometers lang mula sa Taiwan at 230 kilometers mula sa Scarborough. Kung magsimula ang gulo sa Taiwan, wala tayong takas. Kaya ang pagdating ng Abukuma class ay hindi na luxury upgrade. Ito ay survival. Tignan natin ang big picture. $3 trillion na halaga ng trade ang dumadaan sa South China Sea taon-taon. Ang makakontrol dito, kontrolado ang ekonomiya ng Southeast Asia, kaya binabaliwala ng China ang UNCLOS at international rulings. Para sa kanila, ang dagat na ito ay hindi negotiation table. Ito ay end goal. At dahil sa ating lokasyon, tayo ang harang sa pangarap nilang iyon. Maliban na lang kung handa tayo. Bago ko i-reveal ang pinakamahalagang parte, sino sa tingin ninyo ang talagang may control sa South China Sea ngayon? Comment kayo sa baba. Balikan natin ang reaksyon ng China. Noong nagsimula ang balikatan, 2026, hindi sila naghintay. Nagpaputok agad sila. Bakit? Dahil sa kanila, ang balikatan ay hindi lang exercise. Ito ay provocation. Ang Itbayat drills ay babala na handa tayong sumuporta sa Taiwan. Ang Zambales drills ay mensaheng, alam namin ang invasion playbook ninyo at kaya namin kayong itaboy. At ang presensya ng Japanese troops na may kasamang potential ship transfer, ito ang pinakamabigat na signal. Hindi na tayo nag-iisa. Japan, Amerika at Pilipinas nagbubuo na ng pader. Ang China, na akalang small fry lang tayo, ay nakatayo na ngayon sa harap ng isang trap. Ang kanilang live fire drills sa east ng Luzon ay hindi aksyon. Ito ay reaksyon ng isang bansang hindi na makatulog sa takot. Kung kukuha tayo ng Abukuma class at aarmasan ng SSM-1B, hindi lang tayo bibili ng bakal at powder. Nagbubuo tayo ng alliance building strategy na magtatagal ng dekada. Senyales ito sa buong rehiyon na ang Pilipinas ay hindi na pwedeng bulihin basta-basta. Ang Naval Task Group 107 ay nandoon pa rin sa east ng Luzon, naghihintay. Ang tanong ngayon ay hindi kung kailan darating ang confrontation, kundi kung handa na ba tayo pagdating nito. Dahil ang trap na inilatag sa balikatan ay gagana lang kung may armas tayong pang-finish sa laban.